Isa, salamat po sa Panginoon sa binigay pong pagkakataon na mangaral po ng kanya pong mga salita. Maraming salamat din po kay Pastor Ira sa tiwala na tumayo sa likod ng pulpito. Basahin po natin ang aklat po ng Efeso, Kabanata pong 2 at talatang 19. Ephesians chapter 2 on verse 19 and 20. Dito po natin simulan ang ating pong pag-aaral. Sabi po dito, sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Pagpalain po ng Panginoon ang ating talatang binasa, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa gabing ito na muli kaming makapagbulay-bulay ng inyo pong mga salita. Dalangin po namin ang inyo pong biyaya sa amin. Inyo po nawang dalisayin ang puso ng bawat isa at pagkaloban po kami ng gabay ng banal na Espiritu upang kami, Panginoong Diyos, ay may kababaang loob na magnais na matuto, makaunawa ng inyo pong mga salita. Naway biyayaan niyo po kami ng paglago sa aming buhay Kristyano at naway ang amin pong mga pagbubulay-bulayan ng mga salita po ninyo, ito po ay maging gabay sa amin tungo sa paglago at pamumuhay na naaayon po sa inyo pong mga salita. Gayun din, Panginoon, ako rin po ay dumadalangin ng inyo pong biyaya. Naway kasihan niyo rin po ako ng banal na Espiritu upang ako po ay tulungan sa aking pong pangangaral. Biyayaan po ako ng kakayahan, Panginoong Diyos, na may pangaral ang inyong salita ng buong katotohanan. Punan po ninyo, O Diyos, ang aking pong kakulangan at pagkaloban po ninyo ako ng karunungan. Maging daluyan po ng pagpapala ng inyo pong mga salita sa mga tagapakinig. Sa inyo po, O Diyos, ang kapurihan sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makapo na po ang bawat isa. Ang ating pong pag-aaralan ay aking pong pinamagatang ang katangian ng iglesyang ayon sa Biblia. Ito pong talata na ating pong binasa ay bahagi po ito o liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesus o dito sa Epeso, na kung saan ay ipinapaliwanag niya na ang mga mananampalataya, tayo po na mga mananampalataya, nakipag-isa kay Kristo. Ito man ay maging Hudyo o Hintil, ito ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos dahil po sa pakikita kay Hesukristo. So sa talata na ating pong binasa dito po sa Epeso ay on verse 19 and 20 ay binibigyang diin ni Apostol Pablo na hindi na tayo mga dayuhan o estranghero, kundi mga kababayan ng mga pinaging banal at miyembro ng Iglesia ng Diyos. At dito, ang ating pong at tinukoy dito na ang ating pong pundasyon o pundasyon ng ating pong pananampalataya ay itinatag sa ating pong Panginoong Hesukristo na siyang mismong pangunahing o ating pong panulukang bato. Kaya ito ay isang paalala na ang iglesia ay itinayo po sa matibay na pundasyon. Kaya dapat ang isang iglesia ito po ay nakatatag o nananatili sa pundasyon ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na siyang uh, ating pong pinagkakaisa o ating pong tayo po ay iisa sa ating pong pananampalataya, nagkakaisa. Tutukuyin po natin ang ating pong pag-aaralan na katangian ng iglesyang ayon po sa Biblia. Makikita natin dito na tinukoy ang pundasyon ng ating pong pagiging isang iglesia, ng ating pong pananampalataya. So isa-isahin po natin ang mga katangian na dapat ay nananatili po ito sa atin o dapat ay pinag-iinam natin ang mga katangian pong ito bilang isang iglesia. Ano ba dapat ang katangian ng iglesia ng ating pong Panginoon? Dahil kung ang mga katangian pong ito ay hindi po nakikita sa atin, tayo po ay
lumilihis na sa landas o disenyo, katangian na nilayo ng ating pong Panginoon, inaasahan ng ating pong Diyos sa Kanya pong iglesia. Pauna po dyan, ating pong dapat na matutunan na ang iglesia ay dapat matatag sa salita ng Diyos. Gaya po ng sinabi dito sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatang 3 at nasa talatang 6. Ang sabi dyan, sama ko na po yung verse 15. Sabi dito, mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at tanda sa lahat ng mabubuting gawain. Ito ang dapat na maging pundasyon din po natin, ang salita po ng Diyos. Matatag tayo sa salita po ng Diyos na unang ipinapahayag po dyan na kung tayo po ay matatag sa salita po ng Diyos, tayo po ay lubos na nakakaunawa ng daan ng kaligtasan na ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At kung tayo po ay lubos na matatag sa salita po ng Diyos, tayo po ay naniniwala na ang salita po ng Diyos ay ang Biblia o ang kasulatan ay ang banal na kasulatan. Ito po ay mula sa bibig ng Diyos, galing mismo sa bibig ng Diyos. Kasi ang ang argumento po ng maraming tao, ang Biblia ay gawa ng tao o sulat ng tao. Yan ang pagtatalo. Totoo po na yun ay gawa o sulat ng tao sapagkat ito po'y ginawa ng tao at sinulat ng mga tao para sa tao. Para tayo po ay makaunawa ng salita ng Diyos. Ngunit isang bagay po na dapat na maunawaan ng mga tao na nag-aargumento o nagsasabing ang Biblia ay gawa ng tao. Hindi po nila ito magagawa sa kanila pong mga sarili kundi dahil sa tulong po ng Panginoon. Dito po sa ikalawang Pedro, kabanata pong 1 at nasa talatang 20, makikita natin dito ang kapahayagan ng pagkilos po ng Diyos sa mga tao upang magawa ang kasulatan. Sabi dito, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagpapaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan. Yan po ang sinasabi, na walang sino man ang siyang makakapagpaliwanag ng salita ng Diyos o makakagawa ng salita ng Diyos ng sarili niyang kakayahan, sarili niyang karunungan o anuman ang merong ang tao. Sabi dito in verse 21, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, hindi sa kanilang sarili o hindi sa pamamagitan ng ibang tao, kaya nila ito na naisulat o naipahayag. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mula mismo sa bibig ng Diyos, ito'y ipinahayag at sila'y kinilos ng banal na Espiritu upang kanila po itong maihayag sa mga tao. Kaya yan po ang sinasabi dito sa ating pong unang pinag-aaralan sa ikalawang Timoteo, kabanatang 3 at nasa talatang 16, na ang lahat ng kasulatan, lahat, mula Genesis hanggang Revelation, ito po ay kinasiyahan ng Diyos, mula sa Diyos. At sabi rito, nagagamit. Ito po'y kapakipakinabang sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay upang tayo po ay maituwid. Sabi diyan, nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Tayo po ay tinuturuan ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Walang anumang bahid ng anumang kasinungalingan na siyang ating pong makikita sa Biblia, kundi ito'y salita ng totoong Diyos at ng lahat ng nakasaad dito ay katotohanan.
Kaya sabi diyan, ito'y nagtuturo sa atin ng mga katotohanan na ang katotohanan, pag ito'y ating natutunan, ito ang siyang magpapalaya sa atin sa mga kasinungalingan o mga maling katuruan. At sabi diyan, sa pagtatama ng maling katuruan at sumunod sa pagtutuwid sa likong gawain. Sorry dito, sa atin kasi mga buhay, ito yung naibahagi ko rin kanina dun sa bahay nila Rio, nila Ate Melody, na makikita natin dito na ang salita po ng Diyos, ito ay nagtutuwid ng ating pong mga likong gawain. Kasi tayo, sinasabi nga sa Biblia na ang ating paningin, meron tayong tila matuwid sa ating pong paningin, ngunit hindi natin nakikita ang kapahamakan nito sa dulo. Naka-focus lang tayo sa pangkasalukuyan o sa present na dito tayo masaya o okay dito, ito yung ating nais at gusto. Pero hindi natin nakikita ang kahihinatnan nito na kapahamakan. Kaya sabi diyan, ito'y sa pagtutuwid kong gawain. Ipinapahayag ng Biblia yung mga mali natin upang tayo po ay maituwid. Sabi diyan, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Matutulungan tayo ng Biblia upang tayo mas lalo lumago sa salita ng Diyos, lumago sa matuwid na pamumuhay, at anong sumunod upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Sabi dito sa King James, thoroughly furnish unto all good works. Maging kagamit-gamit. Kaya dapat ang iglesia ng Panginoon, ito'y nakatatag sa pundasyon ng Panginoong Kristo at ito'y matatag sa salita po ng Diyos. Ipinapangaral at ipinapamuhay ang salita ng Diyos. Gabay natin po ito sa araw-araw para sa ating pong matuwid na pamumuhay. At pangalawa po ay pinupuri ang Diyos. Pinapupurihan ang ating pong Diyos sa Kanya pong katangian. Anong katangian ng ating Diyos na dapat po nating itinataas, inihahayag, dinadakila? Yung Kanya pong kabanalan, yung Kanyang pagiging makapangyarihan, yung Kanyang pagiging all-knowing, yung Kanyang kadakilaan, yung katangian ng ating Diyos dapat kilala natin. Ano ang katangian ng ating pong Diyos? Dito nga sa unang Timoteo, sinabi dito sa kabanata pong 1 at nasa talatang 17, sabi rito, purihin natin at luwalatiin magpakailanman ang iisang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. So sabi rito, purihin natin at luwalatiin magpakailanman. Dapat atin pong laging pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila ang Diyos sa kanya pong katangian, kung sino siya sa ating pong buhay. Gaano ba natin kakilala ang ating pong Diyos? Gaano ba natin siya kinikilala bilang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa, makapangyarihang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, may kontrol ng lahat ng bagay, namamahala ng lahat ng bagay sa mundong ito, at Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Sana'y kinikilala po natin ang Diyos at sa isang iglesia na naayon po sa Biblia, pinupuri at niluluwalhati ang Diyos magpakailanman. Lagi po nating pinupuri ang ating pong Diyos na sa ating pong pag-awit, marapat na yung kasiglahan sa ating pong mga puso ang siyang nangingibabaw, na inaawitan natin ang Panginoon sa mga makalangit na awitin na buong sigla, buong galak. Inuunawa natin yung mga mensahe ng awitin bilang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Yung mensahe ng awitin na inawit po natin itong huli, yung Living for Jesus, Are we live for Christ? Tayo nga ba talaga ay tutunay na namumuhay para sa ating pong Panginoon? Kaya sa ating pong buhay, tuwing pinapupurihan po natin ang Panginoon, magkaroon tayo ng kasiglahan sa ating pong puso na ating pong tinataas, dinadakila, at ating pong pinupuri, pinapasalamatan ng ating pong Diyos sa ating pong pag-awit. At ikatlo po,
na dapat po nating ipinapamuhay. Katangian ng isang iglesia na ayon sa Biblia, walang ibang itinuturo, kundi ang kaligtasang mula sa biyaya ng Diyos at sa pananampalataya sa Panginoong Kristo. Ito lang ang siyang atin pong inihahayag na kaligtasan. Hindi maliligtas ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang pagiging mabuti, ng kanyang pagiging mabait, ng kanyang pagiging matulungin o isang relihiyosong tao, isang kaanib ng iglesia. Hindi po nagiging isang Kristiyano ang isang tao, hindi naliligtas. Kaya dapat sa isang iglesia na naayon sa Biblia, wala yang ibang itinuturo o ipinapahayag, kundi ang aral ng kaligtasan ay makakamtan sa biyaya at pananampalataya sa ating Panginoon. Gaya po ng tinuro dito sa aklat ng Epeso, kabanatang 2 at nasa talatang 8, sabi diyan, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos o biyaya ng Diyos, sabi rito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Alam niyo yung ating pong mga nakagisnan, natutunan sa ating pong mga ninuno, hindi po yan sapat upang tayo po ay maligtas o makarating ng langit. Kahit na anong gawin mong pagpaparusa ng iyong sarili, pagpapakahirap ng iyong sarili, hindi yan makapagliligtas sa iyo. Basta sabi dito, sa tanging pananampalataya at kaloob ng Diyos, tayo ay maliligtas. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Walang maipagmamalaki ang sinuman sa atin dahil wala tayong kakayahan na iligtas ang ating pong mga sarili. Kundi ang ating pong kinakailangan ay ang Panginoong Kristo na siyang tanging itinuturo ng tunay na kaligtasan. Pang-apat na ating pong makikita na katangian ng isang iglesia ay may matibay at matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Dapat hindi po mga clowns o mga entertainer ang mga nangangaral, kundi ang pangangaral po ng salita ng Diyos ay madiin at naaayon sa salita ng Diyos. Kaya nga sa ating pong mga pag-aaral, lagi pong hinihikayat ang bawat isa na magdala ng sariling Biblia, magbuklat ng Biblia upang makita natin yung mga katotohanan na kung yung bang itinuturo ng mangangaral ay naaayon na lamang sa kanyang mga kaisipan, ayon na lamang sa mga takbo ng mundong ito o naaayon sa salita po ng Diyos. Hindi po dapat ang mangangaral ay katulad lamang ng mga pari na bubulalas lang ng isang talata ngunit yung kanyang pagpapaliwanag o pagpapahayag ay ayon na sa kanyang mga sariling kwento o mga sariling istorya ng buhay. Dito po sa ikalawang Timoteo, kabanatang 4, makikita natin ano ang dapat na gawin ng mga tagapagturo. Dapat matibay at tapat na ipinapangaral ang salita ng Diyos. Sabi dito, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyon, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Biruin nyo, ito ang dapat na maging babala sa mga tagapagturo, sa aming mga tagapagturo,
Sabi dito, pagsumikapan na gawin ang pagtuturo, ipangaral ang salita ng Diyos, napapanaon man o hindi. At anong sabi diyan? Himukin, hikayatin na sa salita ng Diyos, ito ang maging pamantayan ng iglesia. At sabi diyan, pagsabihan ang mga tao, turuan, sawayin, i-review, pagalitan, kung hindi na ayon sa buhay ng isang mananampalataya, taliwas sa salita po ng Diyos ang ipinapamuhay. Sabi dito, pagsabihan, mali ang ginagawa. Ito at sabi po diyan, at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Palakasin. At sumunod na magiging maling epekto ng o masamang epekto ng maling pagtuturo. Sabi po diyan, sapagkat darating ang panahon na hindi sila makikinig sa wastong katuruan. Kung hindi wasto ang pagtuturo, ganito ang mangyayari sa mga tao. Hahanapin na lamang nila yung mga kikiliti ng kanilang mga tenga, yung magpapasaya sa kanila, mag-entertain sa kanila, at kung ano yung kanilang gusto na maipangaral. Makikinig na lamang sila pagka ang itinuturo ay patungkol sa kasiyahan, patungkol sa kasaganahan. Yan po ang siyang uh, tinutukoy dito, na maghahanap na lamang ang mga tao ng tagapagturong walang ibang ituturo kundi ang ibig na lamang nilang marinig. Huwag po nawang dumating sa atin na hanapin na lang natin o pakinggan na lang natin, ay pakikinggan ko na lamang si pastor na yung kanyang itinuturo, paano ako yayaman, paano ako giginhawa sa buhay. Itinuturo na lamang ni pastor yung paano ako kikita ng malaki. Diba? Wag na mangyari na gano'n na lamang yung ating naisin, kundi ang atin pong naisin na walang ibang itinuturo kundi ang matibay at matapat na salita po ng Diyos. Yung idinidiin na itinuturo sa atin kung ano ang layunin po ng Panginoon, kung ano ang marapat na maging takbo o pamumuhay ng kanya pong iglesia. Yan ang hanapin po nating iglesia, yung iglesyang matapat na nangangaral ng salita ng Diyos. At ang iglesia na naayon sa Biblia, ito po ay nagpapahayag ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo. Masabi nga sa Mark chapter 16, on verse 15. Sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Sabi dito, humayo sa buong mundo. At anong gagawin? Ipangangaral ang magandang balita. Kanino? Sa lahat po ng tao. Hahayo sa buong mundo at papangaralan ang lahat ng tao ng magandang balita. Hindi tayo pipili ng mga mayayaman. Hindi tayo pipili ng mukhang mabait para ating turuan. Kundi sabi dito, lahat ng tao sa buong mundo ay ipangangaral. Yan ang dapat na pinagsusumikapan po natin na mangyari sa ating pong iglesia. Na tayo po ay laging nagsusulong, nagsusumikap na ihayag ang mabuting balita sa lahat ng tao, sa bawat komunidad ng bansang ito, na atin pong maihayag ang pagliligtas ng ating pong Panginoon. Hindi po tayo maghihintay na tayo'y naniniwala sa electionist, di ba? Na tayo mga electionist na maghihintay na lang tayo ng mga inelect ng Panginoon o pinili ng Panginoon na papasok dito sa loob ng bahay-sambahan. Ay, meron nang dumarating na pinili ang Panginoon. Hindi po ganun. Kundi tayo po bilang mga mananampalataya, inatasan po tayo, sabi sa Matthew 28, na tayo'y humayo at gawing alagad ang lahat ng tao. At sabi pa ron, turuan natin sila, hindi po mananatili, hindi po magtatapos na naturuan natin sila ng ebanghelyo, ng mabuting balita at
na akay natin na dumalo dito po sa bahay-sambahan, kundi sabi ng Panginoon, atin silang turuan ng ating pong mga natutunan. Sabi diyan on verse 20 ng Matthew 28, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ba ito ang siyang ating pong patuloy na ituturo, ang mabuting balita. Isusulong natin ito, ihahayag natin ito. Yan ang iglesia ng Panginoon. Ito'y humahayo at ipinapangaral ang mabuting balita. At sa atin ding iglesia, isang katangian pa po ng iglesia ay nagtuturo at isinasabuhay ang kabanalan. Sa buhay po natin, tayo po ay pinaging banal ng Panginoon. So sa iglesyang ito, marapat na lagi pong itinuturo at ipinapahayag ang kabanalan na ang buhay dapat ng iglesia ng Panginoon, ito'y muhay kabanalan. Ano po bang sinabi sa aklat ng unang Pedro? Diba? Dito sa unang Pedro, kabanatang 1 at nasa talatang 15, ano pong katuruan dito ni Apostol Pedro? Sabi po dyan, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang sabi po dyan, ang Diyos po natin ay banal. Tayo po ay pinaging banal ng dugo ng Panginoong Kristo. So dapat tayo po ay namumuhay, ipinapamuhay po natin. Kaya nga sabi diyan, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa o sa lahat ng ating pong pamumuhay. Bilang bahagi po ng iglesia ng Diyos na banal, ang kanyang iglesia, ang tunay na iglesia na naayon sa Biblia ay namumuhay sa kabanalan. Dito pa sa Hebreo, kabanatang 12 at nasa talata pong 14, ano pong panghihikayat sa atin ng manunulat dito? Sabi diyan, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo namumuhay ng ganito. Anong sabi po diyan? Magpakabanal. Sikapin nating magpakabanal. At sabi diyan, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo namumuhay ng ganito. So kanina, ang ang pagkakaturo ko dun sa kay Maylin, yan, kay Maylin ba yan? Tama ba? Kay Maylin. Pumunta kami dun kanina na ang Diyos ay banal at ang kanyang tahanan sa langit ito'y lugar ng kabanalan. Kaya hindi pa pwedeng pumasok doon ang mga makasalanan. Sabi nga sa Pahayag 21:27, hindi makakapasok doon ang anumang marumi sa paningin ng Diyos, ang mga gumagawa ng masama at ang mga namumuhay sa kasinungalingan, kundi ang tanging makakapasok lang ay yung iningatan ng kordero ng Diyos. Ba yung pinaging banal ng ating pong Panginoong Kristo. Kaya sabi dito, tayo po ay magsumikap na mamuhay sa kabanalan, sa kapayapaan, at ganon din po ang kahantungan ng kawalan po nating pamumuhay sa kabanalan ay hindi natin makikita ang Panginoon kung hindi po tayo namumuhay sa kabanalan. Ang iglesia ng Panginoon, ang tunay na iglesia, ang katangian niyan, namumuhay sa kabanalan. Tinawag tayo sa kabanalan pag sumikapan po nating mamuhay sa kabanalan. Ang iglesia din po ng Panginoon, namumuhay po yan sa pag-ibig. Hindi lamang po sa kapwa mananampalataya, maging sa mga hindi pa naliligtas. Dito sa John chapter 13 o Juan 13, ano po ang turo sa atin ng ating pong Panginoong Kristo on verse 34?
Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayo, kung paano ko kayong inibig. Gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Anong sabi po dyan? Ang mga tunay na alagad ng Panginoon, nagmamahalan yan sa bawat isa. Meron po yung pag-ibig na nag-uugnay po sa atin. Yun ay ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Na kung paano niya tayo inibig, ganun din po natin ibigin ang ating pong kapwa, mananampalataya. At yung pag-iibigan po natin sa bawat isa, sabi diyan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ito po ay magandang halimbawa o patotoo sa ating pong mga kababayan, sa ating kapwa. Kung tayo po ay nagmamahalan, ang damdamin na nananaig po sa atin ay ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Gayon din po dito sa unang Juan, kabanatang 3 at nasa talatang 16. Sabi dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't dapat din tayong kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit, ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Sabi sa English, tayo'y magmahal tayo sabi rito, ipakita rin natin o with sincerity, tunay, sabi diyan, with sincerity and ako nga, hindi ako misquote. Sa 1 John chapter 3. Okay. So sabi dito, and hereby we know that we are of the truth and shall assure of our hearts before Him. Ay, ulit. Ano ako? Ayan, 16. Mali ako. 18. Ayun. Verse 18 po. My little children, let us not love in word. So hindi lamang po sa salita. Neither in tongue, but in deed and in truth. So sabi diyan sa gawa at sa katotohanan. Totoo. Yan, ganyan tayo magmahalan po sa bawat isa. Ipinapakita natin, hindi lang natin sinasabi, kundi ipinapadama sa pamamagitan ng gawa at ng katotohanan. Na hindi po tayo pagka magkaharap lang, doon natin mahal ang isa. Ngunit pag nakatalikod, sinisiraan natin ang kapatid. Kaya sabi dito, gawin natin ang pag-ibig ng makatotohanan at ng may gawa. And then on Romans chapter 10 on verse 1, balik po tayo sa Tagalog. Romans chapter 10 on verse 1. Sabi diyan, mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Ito po, makikita natin dito yung damdamin ni Apostol Pablo na kanyang ninanais, minimithi niya. At sabi niya, idinadalangin niya, isinusumamo niya sa Diyos na maligtas ang bayang Israel. Yung mga Israelita, yung bayang pinili ng Diyos makatamo din po ng kaligtasan.
Ganon din sana yung ating pong mga panalangin, yung mga pagnanais po natin na kapahayagan ng ating pong pag-ibig habag sa ating pong kapwa, nais natin na itong si ganito, itong si ganyan na ating pong kapitbahay, kaibigan, mahal sa buhay, ating kamag-aral, kaibigan natin, ninanais natin at idinadalangin sa Diyos na sana'y sila po ay maligtas. Maligtas sila, makakilala sa ating pong Panginoong Kristo. Ganyan po ang damdamin ng tunay na iglesia. Meron po siyang pag-ibig sa kanyang kapwa at may pag-ibig siya sa kanyang ah, kapwa mananampalataya at maging sa kanya pong kapwa. At ang iglesia, ito po ay isang bagay na kapahayagan po patungkol sa mga mangangaral o sa mga pastor na pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Ang tunay na iglesia, katangian ng iglesia na naayon po sa Biblia ay pinapakain at inaalagaan ang kawan ng Diyos. Dito sa Acts chapter 20 o Gawa 20 at nasa talatang 28, ito po ang kapahayagan. Sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Ito ang siyang pagsusumikapan na gawin ng lingkod ng Panginoon, ng mga pastol na pinagkatiwalaan ng kanya pong kawan, ng kawan ng Diyos. Sabi diyan, ingatan at pangalagaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Ito ang tunay na iglesia. Ang katangian ng isang iglesia, pinapakain at pinapangalagaan ang iglesia ng Diyos. Merong isang tagapangalaga na tapat at masigasig sa pagtuturo, pangangalaga ng kawan ng Diyos. At ganoon din po dito sa unang Pedro, kabanatang 5. Tignan po natin. At nasa talatang 2, muli po diyang binanggit ang salitang alagaan. Sabi diyan, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Pero inyo rito, ito ang siyang nais ng Diyos. Ito ang gusto ng Diyos. Kaya inilagay ang isang pastor sa iglesia upang alagaan, upang ingatan ang iglesia ng Panginoon. At sabi diyan, gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa kabayaran, hindi dahil sa kikita, hindi dapat pinagkakakitaan o ginagawang negosyo ang iglesia ng Diyos. Kundi sabi dito, hindi sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong maglingkod. Pagnanais na mapaglingkuran ng Diyos, mapangalagaan ang kawan na ipinagkatiwala sa Kanya. Yan po ang katuruan patungkol sa mga lingkod ng Diyos na pinagkatiwalaan ng iglesia ng ating Panginoon. Ganyan dapat ang maging katangian ng iglesia ng Diyos. Merong pastor na nangangalaga at nag-iingat ng kawan ng Diyos. At huling bagay po, dalawang huling bagay sa isang tunay na iglesia, katangian ng iglesyang naayon po sa Biblia ay yung merong tunay na pakikisama sa mga kapatid. Dito sa Acts chapter 2, makikita natin dyan on verse 42, ano ang siyang
dapat na ating pong pakikisama sa isa't isa. Sabi diyan, tayo po ay nagkakaisa, nananatili sila sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang mga magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Yan ang siyang ating pong maging kasanayan. Dapat tayo po ay lagi pong nating itinataguyod, lagi nating pinag-iinam yung ating pong pagsasama-sama, yung ating pong pagkakatipon-tipon. Pinag-iigi po natin yan na hindi po tayo nagpapabaya sa ating pong pagkakatipon. Na lagi nating inaalala, uy, si kapatid wala ngayon. Ating pong ah, hinihikayat ang bawat isa. Gaya po ng sinabi sa aklat po ng Hebreo, Kabanatang 10, naghihikayatan po tayo. Katulad dito, sabi rito, nananatili ang mga mananampalataya sa kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos ng sama-sama sa pag-alaala sa ating pong Panginoong Kristo at ganoon din naman sa pananalangin. Dito sa Hebreo Kabanatang 10 at nasa talatang 24, sabi diyan, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ganyan ang dapat na maging kasanayan po natin. Maghikayatan po tayo. Sabi yan, sikapin din nating gisingin, iudyukan ang damdamin ng bawat isa. At sabi diyan, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Huwag nating kinaliligtaan. 3 beses na nga lang tayo halos nagkikita sa buong linggo. Nakakaligtaan pa ba natin ito? Na tuwing Webes, tandaan po natin na tayo nagkikita upang tayo ay sumamba at magpanalanginan sa bawat isa. Na tayo tuwing araw ng linggo tayo ay magkakatipon upang sambahin ang ating Panginoon. Kaya dapat ito yung ating pong laging kinasisiyahan. Ito yung ating pong pinag-iinam, yung ating pong pagsasama-sama. Hindi yung ating pong pakikisama sa mga hindi naman mananampalataya. Yan nga ang dapat nating iniiwasan ang pakikisama sa mga hindi mananampalataya. Gaya ng sinabi ng Biblia. Ito po ang babala po sa atin na iwasan natin ang pakikisama sa mga hindi mananampalataya. Dito po sa Ikalawang Korinto, Kabanatang 6, nasa talatang 14. Ito po, tandaan po natin ito. Huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Sabi dito, huwag na tayong makiisa. Huwag na tayong makisama sa mga hindi mananampalataya. Kasi kung hindi natin sila may impluwensyahan sa katuwiran, sa kabanalan, sa pagkakilala sa Panginoong Kristo, tayo yung may impluwensyahan. Kasi kung saan nila tayo uh, aayain, syempre saan ba tayo aayain ng mga hindi mananampalataya? Sa mga makamundong pamumuhay, sa mga kasiyahan sa sanlibutan, diyan po tayo niyan hihikayatin. Kaya yan ang dapat na atin pong iwasan, ang pakikisama sa mga hindi mananampalataya, kundi ang pag-inamin po natin at ikagalak po natin yung lagi nating nakakasama, yung ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Kaya wag nating pabayaan ang ating pong pagkakatipon. Basahin ko pa po itong isa sa Ephesians chapter 5 on verse 11 na paalala din po ng ating pong pakikisama sa mga hindi makasanlibot sa mga hindi mananampalataya. Sabi diyan, huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Diba? Ito po sabi diyan, huwag tayong makikisama sa mga walang ibinubungang kabutihan. Hindi naman makakabuti sa atin.
hindi naman makakatulong sa ating buhay Kristiyano, hindi naman makakapagpabanal sa atin. Huwag tayong makikisama sa mga taong ganyan. Naiimpluwensyahan lang tayo sa kasamaan, mahuhulog lang tayo sa pagkakasala. At uling bagay po, ang isang katangian pa ng iglesia ay mapanalanginin at umaasa sa biyaya po ng Diyos. On 1 Thessalonians chapter 5 on verse 17, pong paalala sa atin, palagi kayong manalangin. Ganyan dapat tayo. Ganyan dapat ang iglesia ng ating pong Panginoon, na ito ay matatag sa pananalangin, maalab, maningas. At sabi dito, umaasa sa biyaya ng Diyos. Tayo po, yan po ang siyang dapat nating matutunan, na sa panahon ng ating pong pangangailangan, hindi po Bombay ang ating pong nilalapitan, kundi ang ating pong Panginoon. Siya ang ating pong malalapitan, sapagkat ang Diyos ang tiyak na natutugon sa ating pong mga panalangin. Tiyak na tutulong sa ating pong pangangailangan, na wala pong kapalit. Hindi siya hihingi ng kapalit, kundi siya'y magkakaloob pa ng higit at dakila kesa sa ating pong inaasahan. Kaya lagi tayong manalangin. Maging babala sa atin ang sinabi sa aklat po ng Santiago na wala kayo kasi hindi kayo humihingi. Bakit hindi tayo nagkakaroon? Kasi hindi po tayo humihingi. Hindi tayo umaasa sa ating Panginoon. Hindi natin pinagkakatiwalaan ang sinasabi ng Panginoon na humingi kayo at kayo'y bibigyan. 'Di ba? Kung gusto natin na magkaroon, masolusyonan yung ating pong mga problema, yung ating pong pangangailangan, manalangin tayo at umasa sa ating pong Diyos. At uling talata dito sa Colossians chapter 4 on verse 2, sabi diyan, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Yan ang buhay ng iglesia ng ating Panginoon. Katangian ng iglesia ng Panginoon, maningas, maalab yan sa pananalangin, palagian na nananalangin, walang patid at hindi nanlulupaypay. Sa panahon ng ating pong mga suliranin, ang ating pong daingan ay ang ating pong Panginoon. Siya ang ating pong takbuhan sa panahon ng ating pong pangangailangan. Lagi tayong nakikipag-ugnayan at sinabi din po dyan, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. So hindi lamang po tayo lumalapit sa Panginoon, nanalangin sa panahon ng ating pong pangangailangan, kundi maging sa pagpapala. Lagi nating nilalapitan ng Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, binigyan din tayo ng pagsubok sa ating pong buhay. Salamat na tayo po'y pinagpala. Yan ang iglesia ng Panginoon. Ito'y kanyang dinisenyo na ninanais na maging banal, maging masunurin sa kanyang mga salita, nangangaral ng magandang balita at nananalangin, magalakin sa pagkakatipon. Kaya ito ang mga palatandaan, mga katangian ng iglesia ng Diyos na naayon po sa Biblia. Kaya kapag ang mga katangiang ito ay nakikita po sa atin ng ating pong Diyos, pagpapalain ng Diyos ang ating pong iglesia. Ito ang siyang magiging dahilan upang tayo po ay kanyang pagpalain. Ito pa nga lang na panahon na ito, nararanasan na po natin ang pagpapala ng ating Panginoon na binigyan niya ng maayos at maaliwalas tayong mapagtitipunan. Kaya ating pang patuloy na idulog sa ating Panginoon na yung ating pong second floor ay maayos, di ba? Ipanalangin po natin yan sa Panginoon at mamuhay po tayo ng naayon sa Biblia, naayon po sa ninanais ng Diyos na katangian ng iglesia ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin.
Panginoong Diyos na nasa langit, maraming salamat sa inyo pong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa kapahayagan ng mga katangian na dapat na inyong iglesia. Dalangin po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami na mamuhay kami na naayon po sa inyo pong mga salita. Makita niyo po sa amin, Panginoong Diyos, ang katangian ng tunay na iglesia po ninyo. Naway pagpalain niyo po kami, O Diyos, inyo po kaming gabayan sa tamang pamumuhay, paglakad na naayon po sa inyo pong kalooban. Palain niyo pong bawat isa sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung muling umawit sa ating Panginoon at dadako po tayo sa pagkakaloob. Ating pong awitin, O kay tamis ng na kay Jesus. O kay tamis ng na kay Jesus. O ay anak na ng Diyos. Aking alalugasan. Langit sa akin ay dinuksan. O aking awit at salaysay ay si Hesu Kristong Panginoon, dinadakila sa maghapon. Na Diyos ay magpasako, pagnitain ko'y nagbuhat sa Diyos. Ang mga anghel na nagbabantay na mapagmahal. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Heso Kristo, Panginoon, dinadakila sa maghapon. Payapang buhay ay nakamtan nang si Jesus ay pagtiwalaan. Dalangin ko ay mataimtim, naghihintay na siya'y dumating. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Heso Kristo, Panginoon, dinadakila sa maghapon. Tayo po yung mukhot na dalangin. Hilingin ko po si Pastor Ira para sa ating pong pagtatapos sa panalangin.
Amen. Tapos na po ang ating pagsaba. At nawa ang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ay sumainyo. Magandang gabi po.